Murang ulam ba yung hanap mo? Tara na at meron ako sa inyong ibibigay na idea kung paano ba makapagluto ng masarap na ulam at syempre budget friendly. Hindi naman talaga madali mag-isip ng masarap at murang ulam sa araw-araw. Sa mahal ba naman ng mga bilihin sa atin, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, ay talaga namang medyo masakit sa ulo yung mag-iisip ng ulam sa araw-araw. Lalo na kung hindi naman ganoon kalakihan yung inyong budget para sa pagkain. Kaya naman itong recipe na ito ay makakatulong sa inyo kahit papano na magkaroon kayo ng ulam idea ngayong araw. So, bali yung gagamitin natin dito ngayon ay talong. Meron ako ditong isang piraso, pero kung marami kayo, pwede naman kayo magdagdag dito. And gagamit nga rin pala tayo dito ng tokwa or tofu. At dito naman sa isang plato, naglagay ako dito ng isang kutsara ng cornstarch, isang kutsara ng harina, and nilagyan ko na rin ito ng breadcrumbs. Ito nga palang talong ay binabad ko muna ito sa tubig para hindi naman siya matagal umitim. And then syempre para kumapit din yung ating butter sa ating talong and sa ating tofu. Ayan, naglagay na ako dito ng mantika. Medyo i-deep fry natin ito ng konti. Bale, yung apoy ko nga pala dito ay mahina lamang para hindi naman ito masunog. Ayan, dahil nga na-realize ko parang hindi masyadong kumakapit yung harina, kaya naman nilagyan ko ito ng 2 itlog. Inilagyan ko nga rin pala ito ng konting tubig. Konting-konti lang. Kaya naman yung ginamit ko dito from dry ay naging basa na siya or naging wet na. Kaya naman, pwede din naman yung gumamit dito ng dry. Pero parang tinry ko lang din gamitin kung alin ang mas okay. Pero parang mas okay yung mayroong itlog. And then, syempre, gagawa tayo dito ng ating sauce sa ating piniritong tokwa. Yan po ay luto na and crunchy na. At dito nga po, naglagay ako ng konting butter and naglagay din po ako dito ng harina na tinunaw ko sa isang tasa ng tubig. Tinimplahan ko na po ito ng konting toyo, konting chicken powder, at saka ng konting black pepper. Ayan, at ito po hinalo-halo ko lang ng konti para syempre hihintayin ko itong maglapot ng konti. Ayan, okay na yung ating sauce. And syempre, ready na yung ating toko, kaya naman isasali na natin dito yung ating ginawang gravy. Napakasarap po talaga nito. Parang, alam nyo po, pag natikman nyo ito, lalo-lalo na po yung tokwa, lasang manok po talaga siya. And yun nga po pala yung tokwa natin ay bago ko po pala inilagay dun sa ating harina, ay tinimplahan ko na nga rin po pala yan ng konting asin and konting paminta. Hindi ko lang po yan nasama sa video. At ito na nga po, luto na po yung ating mura at napakasarap na ulam. Sobrang dali lang po nitong gawin. At saka, mura lang naman po yung tokwa, di ba? At pati yung talong. Pero, pwede po kayong gumamit dito ng ibang gulay kung gusto po ninyo. Pwede po kayong gumamit dito ng kalabasa o kaya naman carrots. Kung ano po yung available sa inyo, ay pwede nyo po yung gamitin. Syempre, para po sa akin, mas masarap siya kapag may bagoong na may konting sili. Pero syempre, sa mga bata po, itry nyo po itong gravy. At sigurado po ako na magugustuhan nila kasi lalong-lalo na po itong tokwa, mga mamsi, hindi po siya lasang tokwa. Medyo kalasa po siya ng manok. Alam mo yung balat ng manok. Kaya naman po, kung gusto nyo po itong matikman, itry nyo na rin po yung ganitong luto. Kain na po tayo. Bye-bye!